po. Oras na para sa maiinit na balita. Sensitibo pong balita. Patay ang isang batang lalaki sa Tondo, Maynila ilang minuto lamang matapos niyang magpatuli. Ang nagpakilalang doktor na tumuli sa bata hindi pala lisensyado at dati na ring nakulong dahil sa pagpapanggap. Ang mainit na balita hati ni Jomar Presto. Taong 2023 nang salakayin ng mga tauhan ng PNP-CIDG Intelligence Unit ang lying-in clinic na ito sa Balot, Tondo, Maynila. Nakatanggap kasi sila ng reklamo na ang nangangasiwa raw ng clinic, isang babaeng senior citizen na nagpapanggap umanong doktor. Ginagamit daw ng suspect ang pangalan at license number ng isang lehitimong doktor na nakatrabaho niya mahigit 20 taon nang nakalilipas. Naaresto noon ang suspect na isang midwife o kumadrona. Ayon sa barangay, nakapagpiyansa siya. Ngayon, siya rin umano ang nagpakilalang doktor at tumuli sa 10 taong gulang na si McNathan Aquin nitong Sabado, May 17. Wala pang isang oras sa klinik, namatay ang bata. Ayon sa barangay, matagal nang walang permit ang klinik. Walang request, so ang alam namin hindi siya nag-ooperate. Ang alam namin, licensed midwife siya. Pero doktor hindi. Maging vigilant sila kung registered ba, kung ano ba. Tsaka ang dami-dami nating ospital na pwede nilang puntahan. Kinumpirma rin ng nanay ng bata na si Marjorie na ang babaeng nahuli noong 2023 at ang babae na nagpakilalang doktor at tumuli sa anak ay iisa. Natuklasan niya lang daw online ang clinic dahil assistant doon ang isa sa kanyang mga kakilala. Sinabi pa raw sa kanya na 3 na ang kanilang natuli noong araw na yon. Sa halagang 1,200 pesos, napapayag si Marjorie na doon ipatuli ang anak. Bago tuliin, tinurukan daw ng anesthesia ang kanyang anak na ayon sa assistant sa clinic ay nasa 20cc ang dose. Ilang minuto matapos ang pagtuli, napansin ni Marjorie na nanginginig na ang kanyang anak. Napatagal pa po doon dahil ang sabi po sa akin ng doktor, normal lang daw po yung kasi groggy, pati po yung assistant. Tapos yung nakikita ko na po nangingitin yung anak ko, yun po. Tinakbo na po namin ang kalipin sa ospital. Tapos ayun na po, dead on arrival na po. Matapos mangyari ang insidente, dinala naman sa MPD ang babaeng nagtuli sa kanyang anak. Pero pinauwi rin dahil kailangan pa raw i-autopsy ang bangkay ng bata. Nakatakdang i-autopsy ng NBI ang bangkay ng bata para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero nagdadalawang isip pa raw dito ang pamilya. Para po kasing naawa na po ako sa anak ko eh. Sobrang bata po na anak ko eh. Para mamatay na dahil lang sa ganyan eh. Sobrang sakit po sa akin. Panganay ko po yan eh. Hindi ko po talaga siya mapapatawad. Kahapon ng umaga, nagtungo ang GMA Integrated News sa clinic pero sabi ng humarap, wala raw ang nagtuli sa bata. Nag-iwan na lang ng calling card para matawagan tayo ng clinic pero wala pa rin hanggang sa ngayon. Sinubukan din namin na muling magtungo sa clinic kagabi. Bukas ang ilaw ng katabing bahay na sinasabing tirahan ng anak ng nagtuling peking doktor pero walang tao na humarap sa amin. Jomar Presto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na po ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, asahan pa rin ang pag-ulan sa Palawan at Mindanao dulot naman ng Intertropical Convergence Zone kung saan nagmula ang LPA. Umiiral pa rin po sa Luzon at Visayas ang mainit na easterlies. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang halos buong Mindanao. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. May ulan din po sa ilang bahagi ng Luzon at Eastern Visayas. Dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, may mga inilikas ng residente sa Mindanao dulot ng pagbaha. Sa Dato Angal Timbang sa Maguindanao del Sur, tumulong ang mga rescuers sa paglilikas ng mga residente dahil sa taas ng tubig. Forced evacuation din ang ginawa sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Umapaw naman ang Likanan River sa Davao City dahil din sa pag-ulan. Bunsod niyan, binaha ang nasa 70 pamilyang nakatira malapit sa ilog. Nagdulot din ng pagbigat ng daloy ng trapiko ang pagbaha sa lungsod.
Nauwi sa batuhan at hampasan ng bote ang pagdiriwang ng fiesta sa Barangay Tatalon, Quezon City. Ang isa sa mga sangkot, naghagis pa ng mesa. Batay sa CCTV ng barangay, nagsimula ang gulo ng maghagis ng tubig ang isang grupo sa kabilang panig. Doon na nagkasagutan at naghamunan ang dalawang grupo. Hanggang sa mauwi ito sa batuhan at hampasan ng bote. Nagpulasan ng mga lalaki ng umawat ang mga taga-barangay hall. Sugatan lahat ng sangkot sa riot kabilang ang dalawang minor de edad. Duguan ang ulo ng aminadong pasimuno ng gulo. Nakainom daw sila ng mga kasamahan niya nang hagisan niya ng tubig ang kabilang grupo. Sabi ng barangay officials, wala nang sinampahan ng reklamo dahil nagkasundo na ang magkabilang panig. 4 ang arestado matapos mahulihan ng nasa 100 gramo ng hinihinalang shabu sa Rodriguez, Rizal. Ang paliwanag ng mga suspect sa balitang hatid ni EJ Gomez. Mayos! Pinadapa ng mga pulis ang 4 na tulak umano ng illegal na droga sa Rodriguez, Rizal at Karatig, Bayan. Sa bahay na ito sa Barangay San Rafael, naaresto ang mga sospek pasado alas 4 ng madaling araw kahapon. Inaaresto kita sa salang pagbibenta ha, ng illegal na droga. Ayon sa pulisya, mahigit 1 linggong minonitor ang bahay na naging drug den umano ng mga sospek. Meron tayong residente dito na sinasabi nga itong areang to ay paiba-iba yung mga tao na pumupunta at yung bahay na yon ay ginagawang drug din nila. Doon na rin yung mga parokyano nila, doon na rin gumagamit. So yun, natsambahan natin sila doon. Nasabat sa mga sospek ang 116 grams ng umano'y shabu na may standard drug price na mahigit 788,000 pesos. Target daw ng Rodriguez Police ang isang high-value individual na nakatakas. Itong target natin ay nakatalon doon sa likuran nila sa bakod. At na-surprise yung ating mga operatiba dahil yung isang nahuli natin doon, ito pala yung source mismo nung target natin na nakuhanan ng nasa 100 grams doon sa tao mismo. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na sa Taguig nang gagaling ang supply ng droga ng mga sospek. 3 sa mga sospek ang nagsabing hindi sila tulak ng illegal na droga pero umaming gumagamit sila. Birthday ko po sana kasi kinabukasan, iinom po sana kami. Tapos? Ayun po, bigla po nangyari ganun. Gumagamit lang po. Hindi po ako tutulak. Ano lang po, sir? Gumagamit lang po ako. Matagal na po. Gumagamit lang po. Arantan lang po. Pero sabi ng babaeng sospek, Sila po ay mga nagtutulak po, nagbibenta. Dati po kami may relasyon nung isa po nilang nahuli. Dinamay na po nila ako. sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station nakakulong ang mga sospek na maharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang pagtuntun ng pulisya sa nakatakas na sospek. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Muling naaresto ang isang lalaki sa Ilocos Norte dahil sa pagkakasangkot sa iligal na droga. Chris, nasa na ngayon yung lalaki? Tony, balik-kulungan ang 54 anyos na lalaki matapos mabisto sa bypass operation sa Pasukin, Ilocos Norte. Kinilala siyang si alias Bags, residente ng barangay Poblacion 4. Nakuha sa kanya ang isang pakete ng umano'y shabu na may halagang 1,400 piso. Dati nang naaresto si alias Bags noong 2014 at 2023 dahil din sa iligal na droga. Wala siyang pahayag. Samantala, patay ang mga driver ng bus at truck na nagsalpukan sa Pulangi, Albay. Base sa investigasyon, papuntang Legazpi City ang truck na pumasok sa linya ng kasalubong na bus sa Maharlika Highway sa bandang Barangay Balangibang. Doon na nagbangga ng 2 sasakyan. Sugatan ng ilang pasahero ng bus na agad ding dinala sa pagamutan. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Ang mga disgrasyang yan sa kalsada na tulad sa Pulangi Albay, kadalasang rason daw ng mga isinusugod sa emergency room ayon sa Philippine Orthopedic Center. Anila hindi bababa sa 100 pasyente ang kanilang tinatanggap araw-araw ngayong taon na dahil sa aksidente.
Karamihan daw rito ay mga nabalian ng braso, binti, buto sa kamay, nagtamo ng injury sa ulo o leeg, o kaya ay pinsala sa internal organs. Dahil sa dami ng mga insidenteng ganito, kinakailangan daw nila ng mga mas maraming trained emergency medicine technician para umasikaso sa mga pasyente. Hot weather alert mga kapuso, halos 40 lugar dito po sa bansa ang makararanas ng matinding init at alinsangan ngayong Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 46 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at Apari, Cagayan. 45 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte at Tuguegarao, Cagayan. Posible namang umabot sa 44 degrees Celsius sa ilan pang bahagi ng Luzon kasama ang Iloilo City. 43 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union, Etxague, Isabela, Kasiguran, Aurora, Olongapo City, Camiling, Tarlac at sa Coron at Cuyo, Palawan. 42 degrees Celsius naman sa ilan pang bayan at syudad sa bansa. Dito naman po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Pasay at Quezon City. Under extreme caution level yan. Ibig sabihin, mataas din po ang banta ng heat cramps, heat exhaustion o kaya heat stroke. Nagliyab ang isang dump truck sa bahagi ng Katipunan Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Ayon sa ulat ng Super Radio DZBB, nasunog ang ilalim na bahagi ng truck. Rumisponde naman ang mga tauhan ng Quezon City Bureau of Fire Protection at mabilis na naapula ang apoy. Nagdulot yan ng mabigat na pagdaloy ng trapiko sa lugar. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng apoy. Wednesday latest na mga mare at pare. Excited na si Sparkle actress Andrea Torres para sa kanyang pagbabalik GMA Afternoon Prime. In character si Andrea, suot ang kanyang magtatahong outfit habang nasa photoshoot ng upcoming Kapuso series na Akusada. Chika ni Andrea sa inyong kumare, mas nakarelate daw siya sa karakter na si Carol matapos makasama ang mga magtatahong sa isang fishing village sa Cavite. Looking forward din daw siya sa kanyang gagawing underwater scenes. Bukod kay Andrea, bibida rin sa serye sina Sparkle stars Benjamin Alves at Lian Valentin. Kaabang-abang din daw ang eksena ni na Andrea at Lian. Bakit kaya? First day namin together, nasa bunutan na po ako. Oo. At yung sa bunot niya, hindi lang basta isa ha. Talagang routine po siya. So far, so good yung chemistry namin together sa pag-artist, sa mga scenes namin kasama si Ben. Talagang nagja-jive kami lahat. Biglang pumasok ang dalawang lalaking yan sa isang coffee shop sa Caloocan hating gabi nitong Lunes. Nilapitan nila ang isang mesa na may dalawang customer. Ang isa sa mga pumasok na lalaki agad bumunot ng submachine gun. Kinuha nila ang mga gamit ng mga biktima. Lumabas agad ang isa sa kanila, ang may hawak ng armas na naiwan sa coffee shop, nilapitan ng mga nasa cashier at kinuha ang lagpas 2,000 pisong kita. Kinuha niya rin pati ang suot na kwintas na isang customer. Naaresto kalaunan ng dalawang suspect sa tulong ng mga nagpapatrolya ng pulis sa lugar. Sinusubukan pa rin kunan ng pahayag ng GMA Integrated News ang mga naaresto. Iniimbestigahan ng Department of Information and Communications Technology ang ipinasarang tanggapan sa Cebu City na sangkot umano sa love scam. Natukoy ang operasyon ng tanggapan dahil sa nag-viral na post ng isang content creator. Balitang hatid ni Mariz Umali. Mga computer at gadget na lang ang tumambad sa pulisya at iba pang ahensya ng gobyerno nang pasukin nila ang isang gusali sa Cebu City. Wala na silang naabutan na nagtatrabaho roon. Pinasara na rin nila ang opisinang ito na ginagamit umano sa love scam. Napagalaman ng mga pulis na nirentahan lang ang isang area sa second floor ng building at pinasublease pa ito sa nagmamanage ng umano'y scam hub. Nakausap ni Cebu City Police Chief Police Colonel Enrico Figueroa ang babaeng nagpa-sublease ng lugar. Pero kakausapin pa raw niya ang kanilang abogado. Aware daw po sila and nireport daw po nila sa authority. Yun ang imbestigahan po natin kung totoo po na nireport nila sa authority. Dahil hintay po muna natin mag-viral bago na i-report.
Tinutukoy ni Figueroa na nag-viral ay ang expose na isang content creator kung saan makikita at maririnig ang sinasabing panluloko ng mga empleyado sa umano'y love scam hub na mga dayuhan daw ang binibiktima. Love scam na ina-allege nga dito na yun ang kanilang activity, but on our investigation, sabi nga ng mga kapitbahay nila, ito daw medyo nagdududa sila noong umpisa pa lang dahil hindi nga siya normal dahil maingay daw dito sa loob. Naka-alarma raw ito ayon sa Department of Information and Communications Technology. I think in the video, what they caught was they were scamming persons in South Africa. So these are scam hubs and apparently they have a financier. Iniimbestigahan na raw nila ito at hinihingan na rin ng tulong pati mga scam buster. That's why I'm reaching out. I'm directly reaching out through your platforms to these scam busters that they can cooperate now with CICC and the ICT. Okay. And now we can actively pursue these scam hubs and put a stop to them. Pinoproseso pa ng mga otoridad ang pagkuha ng cyber warrant para mabuksan ang mga gadget na pinaniniwalaang ginamit sa operasyon. Pinadalhan na rin ng show cause order ang mga nangangasiwa ng building at ang nangupahan na nagpa-sublease sa nag-ooperate ng umano'y scam hub. Nakuha na natin yung listahan ng lahat ng mga empleyadong nagtatrabaho dito. Kaya sila ay binibigyan namin ng pagkakataon na linisin ang kanilang pangalan. Kung sila ay walang kinalaman. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inihahanda na ng Department of Justice ang paghiling sa Interpol o International Criminal Police Organization na maglabas ng red notice laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon sa DOJ, inaayos na nila ang mga dokumentong kailangan para rito. May mga pinag-aaralan din daw silang iba pang hakbang para mapauwi sa Pilipinas si Roque. Tinawag naman itong panggigipit ni Roque. Anya, wala naman daw magagawa ang pamahalaan para mapauwi siya dahil may nakabinbin pa siyang asylum request sa the Netherlands. Nitong May 15, naglabas ang Angeles, Pampanga Regional Trial Court ng warrant of arrest laban kay Roque at halos 50 iba pa para sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Lucky South 99 Pogo. Dati nang itinanggi ni Roque na naging legal counsel siya ng nasabing Pogo. Kahit ano pang kunin yung red notice alert dyan, manigas kayo. Hindi nyo ako makukuha habang nakabindin itong asylum neto dito sa Netherlands. At syempre, dahil walang kakwenta-kwenta yung resolution laban sa akin na nagsampa ng kaso na non-bailable, siguradong magagrant po yan. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Inireklamo ang isang rider sa Oton, Iloilo matapos ang tangkang panggagaha sa umano sa naging pasahero. Cecil, anong sabi ng rider? Rafi, nahulog umano kasi ang loob ng rider sa biktima dahil sa kanyang kabutihan. Kwento ng 19 na taong gulang na biktima, kinontrata niya ang rider para ihatid siya pauwi nitong Linggo ng gabi. Pangalawang beses na raw niyang kinontrata ang rider. Habang bumabiyahe, nagulat daw siya nang biglang nag-iba ng ruta ang rider. Nang makarating sila sa isang damuhan sa bayan, doon na raw nangyari ang tangkang panggagahasa. Ayon sa biktima, nakaligtas siya nang tulungan siya ng isa pang rider na dumaan doon. Nakatakas naman ang inireklamong rider. Nai-report na ang nangyari sa pulisya. Ayon sa biktima, matapos ang insidente ay nagchat-chat pa rin sa kanya ang rider na humingi ng paumanhin sa nagawa. Paliwanag ng rider, nahulog daw ang loob nito sa kanya at sa kabila nito, desidido naman ang biktima na sampahan ng reklamo ang rider. Nasabat ang milyon-milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation sa Lapu-Lapu dito sa Cebu. Ayon sa pulisya, Enero pa lang ay minaman-manan na nila ang 50 anyos na babaeng sospek na supplier umano ng iligal na droga sa Lapu-Lapu City, Mandawi City at Cebu City. Nagpalipat-lipat daw ng bahay ang sospek bago maaresto sa kanilang operasyon nitong Lunes. Nakumpiska ang suspected illegal drugs sa Chinese tea bags na may timbang na 5 kilo at pinaniniwala ang may street value na 34 na milyong piso. Giit ng arestadong sospek, wala siyang alam tungkol sa iligal na droga at negosyante lang siya. Iniimbestigahan pa ito ng pulisya. Mga
at pare, may touching poem si Kapuso actor at proud father Tom Rodriguez para sa kanyang anak. Sa Instagram post ni Tom, makikita ang kanyang anak na lalaki na si Corbin habang nasa couch at inaabot ang blinds ng bintana. Sa caption nakasulat ang isang tula na tungkol sa love at first sight na inaalay niya sa kanyang anak. Ikinatawa naman yan ng netizens na nag-request pa ng face reveal ni Corbin. November last year nang i-reveal ni Tom ang kanyang anak na nooy 4 months old. Hindi raw palalagpasin ni Pangulong Bongbong Marcos ang anumang paraan ng pambabastos sa sovereignty ng Pilipinas. Sinabi yan ng Pangulo kahapon kung kailan kinumpirma rin ng Philippine Coast Guard ang pagpasok ng 2 research ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Balitang hatid ni Chino Gaston. Gamit ang dark vessel detection technology ng Canada, na-alerto ang Philippine Coast Guard sa pagpasok ng 2 research ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Una rito ang Shanliang Hong 302, isang 100-meter research ship na may remotely operated vehicle pang survey ng ilalim ng dagat. Huli itong namataan alas 10 ng umaga, 180 nautical miles mula Rizal, Palawan. Ang pangalawang research ship, ang Tansuo Erhao, nasa 132 nautical miles naman mula Burgos, Ilocos Norte. Agad nagpalipad ng mga eroplano ang PCG para tingnan at bantayan ang mga Chinese ship. The Coast Guard aircraft also challenged these Chinese research vessels, and as what we always expect, they never responded to our radio challenge. Bago nito, isa pang research ship, ang Zhongshan Dasui, ang patawid-tawid sa Balintang Channel mula March 31 sa North Luzon, pero nakabalik na sa Guangdong Province sa China. Ayon sa ilang eksperto, illegal ang pagpasok ng mga research ship ng ibang bansa sa EEZ ng Pilipinas na walang pahintulot. Kumbinsido rin ang PCG na kahit para sa scientific research ang kinukuhang datos ng mga research ship, tiyak na gagamitin din ito ng militar ng China. There's also an element here of what we call Chinese gray zone operation. No? So the Chinese are showing to us we have the resources, capability to conduct surveys and exploration in your exclusive economic zone, but you cannot do it to us. So China is impressing upon us, we are a great power, don't mess with us. Ang presence ng Chinese research vessel without our consent, without our permission, could be a violation of international law, in particular Part 13 of UNCLOS. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Sa ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagprotekta sa soberenya ng Pilipinas. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng hukbong dagat ng bansa sa gitna ng mga agresibo at mapanghamong aksyon ng China sa rehiyon. Patuloy daw na susunod sa international law ang Pilipinas at makikipagtulungan sa ibang bansa para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posibleng umabot sa 9 na senador ang miyembro ng binubuong Duterte Bloc sa 20th Congress ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Hindi pwede baliwalain. Malaki-laking grupo rin yan. Hindi mo kami nagre-recruit. Nagsasound off lang. Kaya ni Aimee, nagsound off siya na gusto niyang sumama sa amin. Ayon kay De La Rosa, kasama sa Duterte Bloc si Senator Aimee Marcos na kapatid ng Pangulo at inendorso ni Vice President Sara Duterte nitong eleksyon 2025. Pati na rin sina Senator Bongo, Senator-elect Rodante Marcoleta at Senator Robin Padilla. May iba pa raw silang posibleng makasama pero hindi pa niya nakakausap. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang official statement ng sinasabing magiging miyembro ng Duterte Bloc. Ang tuluyan nitong pagkakabuo, posibleng may implikasyon sa impeachment trial ng Vice Presidente na itinakdang simulan sa July 30. Kailangan kasi ng 9 na boto o higit pa mula sa senator judges para makuha ang acquittal. Bumisita si Pope Leo XIV sa Basilica of St. Paul sa Rome, Italy, na nasa labas ng Vatican City. Bahagi po yan ng kanyang unang opisyal na gawain bilang Santo Papa.
Nag-alay rin siya ng dasal sa libingan ng mga santo. Dinagsa ng maraming deboto at pilgrims ang pagbisita ng Santo Papa sa Basilica. Sa linggo, bibisitahin niya ang Basilica of St. John Lateran at ang Basilica of St. Mary Major na nasa Rome, Italy rin. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang 2 batang magkapatid na natrap sa nasunog nilang bahay sa Barangay 1, Bacolod City. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection Bacolod, nagsimulang masunog ang bahay madaling araw kahapon. Naiwan sa loob nito ang 2 batang edad 8 at 6 matapos lumabas ang kanilang nanay para bumili ng pagkain. Nagtulungan naman ang mga residente para hindi na kumalat ang apoy. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi nito. Isa sa mga tinitingnang posibilidad ang naiwan umanong nakasinding kandila sa bahay. Pinahabol na rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pulisya ang mga small-time drug pusher. Para magawa yan, kasama sa mga plano ng PNP ang pagpapalakas sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Balitang hatid ni June Veneracion. I want to be respected but maybe fear is better. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin sa ginagawang mga hakbang ng kanyang administrasyon laban sa droga. Aminado ang Pangulo sa paghabol at paglansag ng malalaking sindikato ng droga. Napabayaan ang paghuli sa mga maliliit na isda. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord. Gusto daw itong baguhin ng Pangulo. Kaya naglabas siya ng kautusan na tutukan din ang problema ng street-level drug pushing. Sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Pero, tignan na muna natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DILG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na ano-ano ginagawa. Pero sa pagpapalakas ng operasyon laban sa mga small-time drug pusher, dapat walang pang-aabuso, sabi ng Pangulo. Iniiwasan ko yung basta't may suspetsa o may hinala o may sumbong, basta't kuhuli, papatayin na lang, di ba? Wala yun, doon kami lumalayo. Doon kami lumayo. Matatandaan sa opisyal na tala, umabot sa mahigit 6,000 ang bilang na napatay sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero sa talaan ng mga human rights groups, posibleng umabot yan sa tinatayang 30,000, bagay na naging mitya ng pagkakaaresto at pagkakadetine ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Yung sabihin mo ng infliction of harm is not a priority. It's not a consideration doon sa kwan natin sa illegal drugs. Bagamat nilalatag pa ng PNP Drug Enforcement Group ang plano kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo. Tiniyak ng pulisya, ang kanilang gagawin ay malayong-malayo sa Oplan Tukhang. Mananatili pong bloodless ang atin with respect po sa human rights, pero dapat po palakasin pa rin po yung ating operation sa anti-illegal drugs. Magiging basihan daw ng PNP sa palalakasing street-level anti-drug operations ang impormasyon mula sa BADAC o Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kaugnay lang kautusan ng Pangulo ay re-reactivate po natin yung paghuhuli sa small-time offenders na nasa listahan po ng BADAC na kung saan ito po ay mismo lang galing na po sa barangay level po. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas na ang NCAA Season 10 o Season 100 cheerleading competition. Bilang preparasyon po ay nagkaroon ng cheer camp ang iba't ibang cheering squad ng mga NCAA schools. Siyam na paaralan ang lalahok sa kompetisyon at mapapanood po ang cheerleading competition live sa GTV at live stream naman ng NCAA Philippines bukas simula 2:30 ng hapon. Kalinisan at kaayusan sa Maynila raw ang uunahin ng nagbabalik nitong mayor na si Isko Moreno. Yung pangunahing hinihingi nyo sa akin, yung kalinisan, kaayusan at kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. Yun po una kong tutugunan.
part of the campaign promise is alisin ang kadugyutan ng Maynila. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, inamin ni Moreno na matagal ng problema ang basura sa Maynila. Nitong Enero lang, lalong natambak ang basura roon na magkaproblema ang LGU sa kontrata nito sa garbage collector. Kapag naayos ang problema sa basura, maiiwasan daw ang pagbaha, pati na ang iba't ibang sakit. Bukod sa problema sa basura, ipatutupad din daw ni Moreno ang zero tolerance sa illegal na droga at iba't ibang krimen sa lungsod. Simula sa Biyernes, mapapanood na online ang digital archives ng mga hindi malilimutang storya ni multi-awarded Kapuso journalist Jessica Soho. Bahagi po yan ng pagkilala at pagdiriwang sa 40 taong karera ni Soho bilang mamamahayag. Balitang hatid ni Mark Salazar. Marami pa rin taong na-trap sa loob ng Hyatt Terraces dito sa Baguio. Sa kasalukuyan po ay nagsasagawa na ng clearing at mapping operations ang mga tauhan ng militar doon. Ito raw yung pinakamataas na part nitong baryong ito. Pero wala rin, naanod din daw yan eh. Haligi ng industriya ng pamamahayag. Naging saksi sa iba't ibang makasaysayang mga pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. What was that? Ang husay ni multi-awarded Kapuso journalist Jessica Soho, pinanday ng kanyang 4 na dekadang karanasan. Karanasan na ibabahagi niya sa paglulunsad ngayong Biyernes ng kanyang digital archives na Jessica Soho at 40, telling the story of Filipinos. Ang ilan sa mga natatanging niyang ulat sa nakalipas na 4 na dekada, mapapanood sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ang mga leksyon sa 40 taong karera bilang broadcast journalist, ibinahagi rin ni Jessica sa mga tinatayang 4,000 delegado sa 2025 National Schools Press Conference, kung saan siya ang keynote speaker. If I have to live my life all over again, pipiliin ko pa rin maging journalist. Basically because I love telling stories. We break stories and happily and proudly say that we have also changed many lives for the better by way of our stories. Yes, we believe in the power of stories. Stories are powerful. Hinikayat din niya ang mga estudyante na gamitin ang teknolohiya sa pagpapalaganap ng katotohanan at paglaban sa fake news. Because you have been truly blessed with digital technology and the skill set to go with it, may I urge you to please use technology for good. Gamitin nyo ang teknolohiya para sa kabutihan. At the time na medyo binibira ang media with a lot of criticisms, tapos nadidemean din yung profession because of all the fake news that's going around, nakakatuwa, nakaka-inspire that there are a lot of young journalists out there who would still like to become professional journalists. So I think the future is bright for journalism. Ako po ang inyong Kapuso, Jessica Soho! Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, para magbigay kaalaman sa pagtutuli na uso ho kapag tulad ngayong bakasyon sa klase ang mga bata at estudyante, makakapanayin po natin si Dr. Alfred Lasala II, ang Vice President ng Philippine Society of General Surgeons. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po at maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Opo, unang-una ho sa lahat, saan lang ba po pwede at ligtas na magpatuli? Siyempre po, ang tamang sagot dyan ay sa doktor. Sa doktor po kayo dapat magpapatuli. In fact, ang mga doktor po na lisensyado, kahit na po hindi sirohano, ay may kaalaman at may kapasidad kung nag-train po sila na magtuli. Minsan po kasi may mga medical mission na yung pangmaramihan, tapos minsan po ang gumagawa midwife, gumagawa nurses. Of course, this is against the law. This is a practice of medicine. So dapat po yung mga doktor lang na kasi merong kaalaman. Opo, particular na talaga naging concern dahil meron hong isang lying-in clinic na sinasabing nagbibigay ng tuli na kinasangkutan nga ho ng isang bata na namatay. So pagka ganito ho, masasabi ho natin dapat diretso na sa ospital, no, para ho talagang sigurado. Meron po naman pong mga accredited na ambulatory clinics. Okay. Meron po mga multi-specialty clinics. Yung iba dyan, DOH accredited.
Pwede naman po as long as, again, the doctor is there, the equipments are complete, and there are facilities for first aid. Okay. Kahit na po hindi sa hospital. Okay, pero may mga particular bang klase ho ng doktor na po pwedeng magtuli? Hindi ho ba may mga student nurse ding pinapayagan? As I've said, itong pagtuli po, practice of medicine ito. So dapat doktor. In terms of yung specialty po, dapat po sirohano, yung number one na choice nyo. So general surgeon, urologist, but as I mentioned, basta po nag-training po for tuli ang isang doktor na lisensyado, pwede naman po. Okay. Pero unang-una, paano ho ba malalaman talaga na matitiyak ko na ligtas yung operasyon? Ano ho yung mga indikasyon na dapat na inilalagay? Halimbawa, yung meron hong sinasabing 20 cc, di ba, na anesthesia. Ano ho ba yung tamang dosage talaga? Ano ho ba yung pwede nating gabay? Usual po na ginagamit na anesthesia sa pantuli ay yung lidocaine. It's a local anesthetic, and most of these anesthetics dapat po kinocompute. Meron pong dosage nito milligrams per kilo ng pasyente. So para po sa lidocaine, it's usually 4.5 to 5 milligrams per kilogram body weight. So iba po yung pwedeng ibigay sa mas maliit, mas payat, mas mapandak na bata kaysa dun sa kahit 12-year-old pero malaki na po. So kinocompute po sana yun ang ideal na ginagawa po bago po mag-instill ng anesthesia. In general ho kasi talaga hong sinasabi nila kapag ka nasobrahan ng anesthesia, talagang pwede hong may mangyaring masama. Ano ho yung worst that can happen kapag ka nasobrahan sa anesthesia? Well, depende po yan kung anong anesthesia yung ginamit at ano pong ruta yung pinagdaanan. Anong ibig sabihin nun? Meron po kasing mga long-acting at short-acting na anesthesia. And then depende po yan kung itinusok po ba yan sa muscle, yan sa intravascular. Ibig sabihin dumaan doon sa dalawian ng dugo. Mas madalas po na nagkakaroon ng komplikasyon pag naging intravascular or dumaan po doon sa daanan ng dugo. I see. At may mga libreng tuli po yung mga lokal na pamahalaan minsan, hindi ba? Pero kapag pribado, ano ho yung kadalasang presyo ba ng pagtutuli? Well, meron pong, depende yan sa kung saan kayo magpapatuli. Meron pong nasa 4,000, 5,000. Pero sa malalaking private hospital, umaabot po yan ng 20,000 to 30,000. Depending po sa operating room po ba gagamit ang pagdadalahan. Doon sa outpatient po ba? Sinong doktor ang gagawa? Experience ba o bata? So all these things po talagang kasama po sa mga kailangan i-consider. Yun ho yung sa mga ospital. Pero may mga, sa mga liblib na lugar ho, may mga talagang yung traditional, hindi ba, na hindi ho surgeon ang gumagawa. Ano naman ho ang dangers na pagka hindi ho sa ospital naman dinala? Yung mga traditional po, katulad ng mga sinauna or mga magulang siguro natin, dati sabi nila, kasi hindi ko naman inabutan to, yung mga pokpok. So, ang pinaka-problema nito, of course, there's pain dahil hindi sila nag-anesthesia. Number 2, dahil hindi nagdi-disinfect, pwedeng magkaroon po ng infection afterwards. Number 3, hindi ho tinatahi ito. So, meron pong mga pagkakataon na dire-diretso ang pagdudugo. And these are the most common po pag hindi doon sa tamang facility gagawin. Okay, may mga sinasabi silang tamang edad ba ng pagpapatuli? Sabi nila mas okay kapag bagong silang pa lang kasi tutuliin na. Napag-aralan na rin po ito at may mga scientific journals na rin na lumabas na ang nakita nila na pinakamagandang panahon para tuliin ang bata ay sa edad na 9 to 10 years old. At this time, the anatomy is already developed in a way. And their psychological and emotional makeup are also maganda na. Yun pong dati na practice na pagtutuli doon sa mga newborn, medyo iniiwasan na po natin. There are certain indications like yung tinatawag na phimosis. Yung phimosis po yung mahigpit yung pagkakasara ng tinatawag na prepuce, yung balat na nakapalibot doon sa penis. Kasi hindi lumalabas ang ihe, naiipon
pwede pong magkaroon ng recurrent na infection. Aside from that po, pag tinuli po ang bata, nakita nila na mayroon pong mga komplikasyon na nangyayari. Katulad ng meatal stenosis, ibig sabihin daan lang ng ihi, dumilikit. Pwede pong sinikya, ibig sabihin po yung prepuce, yung balat, dumidikit ng todo doon sa ulo or doon sa glans penis. And of course, yung pagbalik nung skin, so prepuceal stenosis, natuli na pero bumalik po So pwede po kasi talagang umikot ulit na ganyan tapos babaon yung head ng penis. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa Balitang Hali, Doc. Maraming salamat po ulit. Yan po naman si Dr. Alfred Lasala II, ang Vice President ng Philippine Society of General Surgeons. Mula sa U-Scoop, tila may extra challenge sa pag-akyat ng hagdan ng isang dike sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Napakatarik kasi ng sementong hagdan na aakalain mong pang-rock o mountain climbing. Kwento ni U-Scooper Sir Tating, parte siya ng site visit caravan sa mga construction site nang mapansin ang kakaibang disenyo ng hagdan. Ipinasilip niya rin ang pag-akyat at pagbaba sa hagdan. Sa ulat ng GMA Regional TV, bahagi ito ng Package 1 ng flood control structure sa gilid ng Umalag River ayon sa DPWH Region 10. Giit ng kagawaran, hindi bukas sa publiko at para lang sa mga tauhan nilang nagmo-monitor ng dike. Maglalagay raw sila ng signage roon para ipaalam na hindi yon para sa publiko. Para sa inyong kwentong totoo, Kwentong Kapuso, sumali sa U-Scoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang po ang hashtag U-Scoop sa inyong mga posts. Tumaas sa world rankings ng Women's Tennis Association si Pinay tennis ace Alex Iyala. Ngayon, nasa ika-69 na si Alex mula sa ika-70 na rank. Yan ba ang panibago niyang career high? Kasasabak lang ni Alex sa Italian Open itong Mayo kung kailan umabot siya sa quarterfinals sa doubles, pero early exit sa singles. Rank 143 si Alex sa WTA sa pagpasok ng taong 2025. Tumaas ang kanyang spot matapos ang Miami Open kung saan umabot siya sa semifinals bilang isang wild card. Ito ang GMA Regional TV News. Dumarami na ang mga pumipilang malalaking sasakyan sa mga pantalan dahil sa ipinatutupad na weight limit restriction sa San Juanico Bridge na nagdurugtong sa Samar at Leyte provinces. Ayon sa Philippine Ports Authority, sa mga pantalan na kasi dumaraan ang mga cargo truck dahil hindi na pinapayagan ang mga sasakyang may bigat na mahigit 3 tonelada sa San Juanico Bridge. Dahil yan sa mga natuklasang pinsala sa tulay na kinakailangang isaayos. Nagdeklara naman ng state of emergency ang lalawigan ng Samar dahil sa epekto ng pagkukumpuni sa tulay. Naantala na rin kasi ang pag-angkat ng mga produkto sa lugar. Namahagi naman ang DSWD ng family food packs sa mga apektadong residente. Abisala Encantadix! Kahit ordinaryong tao, pwede na rin maging tagapangalaga ng mga brilyante. Sa pamamagitan niya ng filter sa TikTok, hindi nagpahuli sa paggamit niyan sina Bianca Umali, Kelvin Miranda, Faith Da Silva at Angel Guardian. Nagaganap bilang Tera, Adamus, Flamara at Dea sa Encantadia Chronicles Sangre. Joy na po sa trend at maging tagapangalaga rin ng mga brilyante. Ngayon naman pong buwan ng Mayo, tunay na bida ang mga ina. Oo naman, Mari. At ang isang anak po sa Mabalacat, Pampanga, ibinahagi ang heartwarming tribute para sa nanay niya. Binalikan kung saan una silang sumakses mag-ina. I-shinare ni U-Scooper JP Dizon ang throwback picture nila ng kanyang mom, Ningning, sa Mabiga Elementary School noong 2006 graduation. After 19 years itong April 2025, nagbalik siya sa paaralan bilang graduation guest speaker kasama ang kanyang ina. Naging extra special pa yan nang bigyan ng pagkakataon si JP na makasama ang ina sa paglalakad sa aisle.
Sabi ni JP sa netizens, ang kanyang ina ang naging key to success niya, ngayong isa na siyang licensed teacher. Matapos pumanaw ang kanilang ama, si Ma'am Nining na raw ang nagdoble kayod para maitaguyod ang kanilang pamilya. Ang post na yan, hinanghaan ng mahigit 700,000 netizens. Trending! Oh, sweet naman. Yan ang reward ng mga nanay, di ba? At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cizon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampera. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.